Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka at siya'y pagdangal magpakailanman. Tayo po'y nagkatipon-tipon sa umagang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Nang dahil sa paging sakim sa kapangyarihan, minarapat ni Herodes ni papatay ang ating mahal na Panginoon. Maging ang mga makasariling mga Pariseo, mga taong kinaligtaan na siya ang anak ng Diyos. Mga ginigiliw kong mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa banal na Eucharistiyang ito. Sanggunin natin ang ating mapinagdadaanan sa ating mahal na Panginoon. Ang pag-uusig sa atin ng ating kapwa, dala ng kanilang pagiging makasarili. Ang pananakit sa atin ng mga taong gustong tulugsain ang ating pananalig kay Kristo. Panalangin natin sila. Isama din natin sa ating banal na pagdiriwang ngayon ang mga kaluluwa ng ating mga minamahal na pumanaw na nawa matamasan lang tunay katahimikan at pagkikipamayam nila sa ating mahal na Panginoon sa karyang inihanda para sa kanila at sa ating lahat. Ating pagsisihan sa pagdiriwang na ito ang ating managawang pagkukunan at pagkakasala. Hingan natin ang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. Kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Kristo, mo kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikiisa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, may mga kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutang ito. Ang mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo at makikipaglaban sa pagdating ng masasama araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay magtatatag pa rin kayo nang nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid,
at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Pakikipagkasundo sa Diyos, taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo. Bilang panangga, pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masasama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalang nyo ninyong kayo'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy nagtitinakalaan, kaya't ipinangalangin ninyo, maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako'y sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at ang aking tahanang hindi matitinag. Tagapagsalita kong pinagtitiwalaan, nililupig niya ang sangkop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at awit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sabagat hindi dapat mamamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mga ginigiliw kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano nga bang ibig sabihin ni Kristo sa kanyang mga pananalita na binitawan? Mga kapatid, isa lang naman, hindi kailanman mapagwawagyan ang mabuting gawain ng isang masamang gawain. Kay buti ng gawain ni Kristo, nagpapagaling siya. Kay buti ng gawain ni Kristo, pinalalaya niya mula sa kasamaan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Subalit, tila bagang mas pinaniniwala ng mga Pariseo ang kapangyarihan ng kasamahan na bumabalo sa puso at pagkatao ni Herodes. At yan ang ipapatay ang mga propeta. At yan din ay ang usigin at tuligsayin ang anak ng Diyos sa pangalan ni Kristong ating Panginoon. Alam natin kung anong masama. Alam din natin kung anong mabuti. Pero di sapat na alam mo
yung masama. Hindi rin sapat na alam mo yung mabuti. Ang tanong madalas sa atin ay, ano naman kung alam mo o may alam ka? Sapagkat ang pagkakaroon ng kaalaman, mabuti na yan, pero hindi sapat. Alam mo naman palang masama yan. Ang tanong ko sa iyo, bakit mo pa ginagawa? At alam mo palang mabuti yan. Ang tanong, bakit hindi mo naman ginawa? Ito naman pala ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga pumarito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kumakatawan. Siya ang kinatawan. Siya ang may katawan. Okay. Siya ang kumakatawan sa anak sa ating mahal na Panginoon yung Diyos na lumikha sa atin. Kinatawan siya sapagkat siya ang isinugo. At ang kanyang pagbibigay ng kanyang sariling katawan, ay yan ang nangangahulugan mga kapatid na siya ang nagbibigay sa atin ng halimbawa. Una, para iwasan ang kasamahan. Huwag gawin ang kasamaan. At pangalawa, para isabuhay ang kabutihan. Sa kanyang sariling katawan, na isasabuhay niya ang tunay ng kahulugan ng pagpili at pagsalig sa kabutihan. May dalawang puwersa, dalawang katauhan na dito sa ating ebanghelyo. Una, ang puwersa ng kasamaan na ang kanyang kinatawan ay walang iba kundi si Herodes na gumagawa ng kasamaan sa mga gumagawa ng kabutihan. At ang mga gumagawa ng kabutihan, yan yung pangalawa. Na ang kinatawan naman natin ay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo na sumasakatawan sa kanyang amang puspos at pinanggagalingan ng kabutihan. Pero meron din tayong pangatlong katauhan at yun, mga Pariseyo. Diba? Sa tingin nyo ba mga kapatid, sa pamamagitan ng pagbabasa ko lamang sa Ebanghelyo ni San Lucas na sinabi dito na sinabihan nila si Jesus ng ganito, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. Hindi ito mga pananalita o pagkipag-usap na may malasakit kay Kristo, kundi ito ay pagkilala lamang o pagsasabi, pagpapahayag lamang patungkol sa mga Pariseo na sinaligan nila o sumalig na sila kay Herodes. Marahil na sa takot nila na baka kung sumalig sila kay Kristo at naniwala sila kay Kristo, sila man ay ipapapatay din ni Herodes. Hindi dahil sa takot para sa kanilang sarili, kundi sumalig na sila. Pinanaligan nila ang masama. Pinapaalis nila si Jesus sa isang lugar na kung saan doon isinasagawa, ginaganap ni Jesus ang tunay na kabutihan. At ano yung kanyang pinananaligan na kabutihan? Yung paggawa ng mabuti na katulad ng dalawang bagay na binanggit sa ating Ebanghelyo. Ano yung una? Pinalalayas niya ang masasamang espiritu. Pangalawa, pinagagaling niya ang may karamdaman. Parehas na gawain ng kabutihan sa isang kumakatawan sa ugat o balon ng kabutihan at siyang may katawan para gumanap at ganapin ang kabutihan. Mga ginigilig kong mga kapatid, araw-araw tayong inaanyayahan. Ngunit araw-araw din tayong dapat gumawa sa ating pagtugon ng kabutihan. At pangatlo, araw-araw din tayo mga kapatid, ay pagkakataon natin para patunayan kung saan tayo nakasalig. Kanino ka ba nakasalig? Sa kabutihan ba o sa kasamaan? Mamili ka kapatid. Oo, napamayanihan ng kasamahan, kaya ipinapatay si Kristo. Si San Juan Bautista, ang mga propeta na una sa kanila. Pero sa huli mga kapatid, nanaig ang kabutihan dahil muling nabuhay ang kanilang pinapatay. Muling nanaig ang kabutihan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya huwag tayong matakot. Tayo man ay mapuksa ang buhay natin, ang katawan natin, pero hindi ang kabutihang namamayani sa pagkatao natin. Kapatid, anong silbi na manatili kang buhay kung hindi nabubuhay ang kabutihan sa iyo? Mas masaya ang buhay kahit naiaalin mo ang sariling buhay at katawan mo kung ang manaalala at mamamayani ang muling mabubuhay ay ang kabutihan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Sa bawat pagdalangin ng ating tutugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao ang ating panahon, ang mga tamang bagay na pinapahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkus palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Atin nawang tanggapin ng bukas loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis na magpagpagaling sa biyaya ng Panginoon Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Isama at idulog din po natin sa ating mga panalangin ngayong gabing ito sa ating banal na misa, ang mga kahilingan ng ating mga kapanalig na patuloy ng susumamo, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga mahal nila sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, at para din sa aming pinangakong ipanalangin isasama sa kanilang pagdulog sa banal na misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos, nabuhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa Kanya ng walang pag-aatubili patungo sa Kanyang kaharian kung saan Siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Amen. Aming ating halay na ito. Kapuri-puri ka Diyos, lumikha ng sanlibutan. Si kagandaan loob, narito ang aming may alam mula sa lupat mo ng pagawang tinapay nito para sa amin nagbibigay na iyong buhay. Puri kay Diyos, lumikha ng sanlibutan, si kagandaan loob, lahat itong aming may alay mula sa aras ng upas at buo na aming pagawang alak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman namin lumikha, tungayan mo mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinias na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman naming makapangyarihan.
Tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at luma'y napuno ng kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ampan naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Buong Jesus, aming mahal, ligtas mo kami. Tanan buong Jesus, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming tagapangasiwa at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyo ang kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa pagkakasala sa amin. Kapag kami ipahin pulot sa mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi ginawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbahagi ng po tayo ng pagbahati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Sa pagwasan ng pagkakataon pa ng patuloy sa Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan. ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig ko mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkarawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Mga kapanalig, bilang ating paghahanda sa nalalapit na araw ng mga yumao nating mahal sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling nagkakaroon ng e-candle at mass card. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa ating Religious Department. Tumawag lamang po sa mga numerong 8925-7931, local 129-131 at 137. Or mag-text lamang po sa numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Binibining Rene Jose at Binibining Ali Nahe. Muli mga kapanalig, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayang biyayang kaloob ni Kristo, humayo na po tayong lahat at maging biyaya para sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Bella premut hoxtilia, darobur fer auxilium, unitrilo que domino, sempiterna gloria.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Yun din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugol sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, ang susumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawar nawa ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum mero sacramento venerem cieli et antiquum documentum obocet admituri restet fides supplimentum sensuum defectui genitoque lauset jubilatio salus honum virtus loque sine benedictio prosidenti abundum et compassi laudatio. Panem di cielo prestet esti eis. Omne declamentum mense habente. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui coesimus, et a nos corporis et sanguinis tui sacrament mysteria venerari, et redemptionis tui fructum in nobis vegeter sentiamus, cui vivis in regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pangalan. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alip. Purihin ang dakilang ina ng Diyos
Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ng Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramen, O Soli, O Sacramen divine, praise and all thanksgiving be every moment Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.